Magluto ulit tayo ng isang masarap na recipe ng tofu at toge. Kung may tofu at toge kayo, pwede ninyo itong gawin. Iba-blanch lang muna natin ang ating toge. Tapos hahanguin natin siya at palalamigin, iseset aside. Ang ating tofu, atin siyang dudurugin. Bahala kayo kung anong gagamitin yung pandurog. Basta ako, ang ginamit ko ay ang tinidor. Tapos ang toge, atin naman siyang guguntingin or gugupitin ng maliliit ng pino para magpanama sila dun sa ating dinurog na tofu. And then, pagsamahin natin. Lagyan natin siya ng all-purpose flour. Harina. 2 kutsara lang na maliit yung inilagay ko. Hindi malaki ang gamit kong kutsara diyan guys. Ha? Maliit lang siya. Depende naman yung sa inyong gagawin kung gaano kadami. Tapos nilagyan ko rin siya ng chicken powder at saka pamienta and oyster sauce. Ang oyster sauce, masarap siya kasi matamis-tamis siya na maalat-alat. So okay na yun. Tapos, lalagyan ko din siya ng kaunting sesame oil para mas mabango. Pero kung wala naman kayong sesame oil, okay lang kasi optional naman siya. Hindi ko na rin siya nilagyan ng itlog. Nasa sa inyo kung lalagyan nyo siya ng itlog. Bahala kayo kung lalagyan nyo ng itlog. Pero kung lalagyan nyo siya ng itlog, of course, mas dadagdagan ninyo yung harina na ilalagay naman ninyo. And then, imimix lang natin siya ng ayos para yung magdikit-dikit siya, yung magsama-sama siya, mag-combine siya. And then, magpainit tayo ng mantika kasi kailangan natin siyang i-deep fry. Mas maganda kapag deep fry. Kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin. So, paano pa ninyong malalaman kung mainit na ang mantika? Kung meron kayong wooden spoon or kung ano man yung wooden na meron kayo, itutusok lang ninyo siya doon sa mantika. Once na nagbabubble yung wooden na itinusok ninyo, okay na yon, pwede na siyang lagyan. Kailangan hindi masyadong mainit ang mantika ninyo, huwag yung masyadong umuusok kasi mabibigla yung pagkakaluto, mabibigla yung pagkapula at hindi siya maluluto sa loob. So kung sakasakali at nasubrahan ninyo ng init yung inyong mantika, patayin muna ninyo yung inyong apoy and then saka uli ninyo buhayin pagka nag-cool down na ng konti. So yan, ganyan lang ang ating gagawin. Medyo golden brown. Pag golden brown na siya, pwede nyo na siyang hanguin. Kasi sure na luto na yung loob niya. Basta huwag lang bigla ang inyong apoy. Kailangan pagka mag-prito kayo, mag-deep fry kayo ng ganito, naka-medium heat lang kayo. Okay, ito na ang ating niluto. So, masarap siyang isawsaw sa sweet and sour sauce or sa pure na ketchup. And then, sinubukan ko din siyang isawsaw sa mayonnaise na sinamahan ng ketchup. Yung pinaglahok ko yung mayonnaise at ketchup. Ano bang tawag natin dun? Sa sawsawang yun, nakalimutan ko. Bahala na kayo. So, yan guys. Thank you so much sa inyong suporta. Hanggang sa muli. Please subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at click the notification button. Thank you so much. Bye-bye!